Tuloy-tuloy ang ginagawang voters education ng Commission on Elections para maturuan ang mga botante ng tamang pagboto pagdating po sa May 12 elections. Ang SMNI, isa sa mga lumahok sa voters education ng Komisyon. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. 71 araw na lang ay eleksyon na. Ang COMELEC double time na sa pagtuturo sa mga botante ng tamang pagboto pagdating ng May 9 elections. Noong mga nakaraang araw ay pumunta ang poll body sa Office of the Vice President para magsagawa ng voters education. Pumunta rin ito sa mga 4-piece beneficiary maging sa iba't ibang malalayong lugar. Isinadya naman ng komisyon ang tanggapan ng Sunshine Media Network International o SMNI para sa voters education nang turuan ang mga botanteng empleyado kung paano ang tamang pagboto at mabigyan ang mga ito ng kaalaman pagdating sa eleksyon. Ang mga empleyado ng SMNI ay kabilang sa mahigit 68 milyon na rehistradong botante para sa darating na eleksyon. Ang 2025 ay tinawag na super election dahil sa taong ito, tatlong halalan ang idadaos ng COMELEC, ang national at local elections, ang election sa BARM at ang barangay at SK elections. Ilan sa mga naibahagi ng COMELEC sa mga empleyado ay ang mga bagong automated counting machines o ACM na gagamitin sa halalan. Maging ang contingency plan nito kung sakaling papalpak ang makina sa araw ng botohan. Umupa po kami ng 110,620. Gagamitin lang po natin ay around 93,000. So meron po kaming contingency machines na mga around 17,000 plus. Bakit kailangan na ganun karami? Although bago, alam naman po natin, pag bago, hindi masyadong ina-expect ang pagkasira. Pero dapat ready kami. Ayaw na po namin ma-experience ng mga tao na pupunta, boboto, ayaw gumana, nag-overheat, kailangan tutukan ng electric fan, inaangat pa ng libro para nakakahiya po eh. Abala. So anong rule natin ngayon? Pag nagka-problema at malamang po, madalas po operator procedure lang nakaka-error eh. Kung kayang i-fix kagad within minutes, i-fix ng technician, may technician kada eskwelahan. Pero kung hindi kakayanin, palitan na yan. Ang screen ng bagong ACM ay 14 inches ang laki na mas malaki kung ikukumpara sa mga nakaraang makinang ginamit sa eleksyon. Maaari nang malaman o makumpirma ng botante kung ang mga pangalan ng mga kandidato na ibinoto niya at inilabas ng resibo ay yaong na-save mismo ng ACM. Ito ang isang feature ng makina na wala sa mga naunang precinct count optical scan o PCOS at vote counting machines o VCM. Ang maganda dito, may hawak ka ng resibo, mamaya ipapakita nyo po yung balota nyo mismo. Makikita nyo ang balota nyo. At ang maganda pa dito, taas ko lang po, touchscreen. Galawin nyo, ma-scroll nyo yung balota nyo. Makita nyo mismo. So ikaw na botante, hindi ka aalis ng presinto nang hindi mo nakita yung balota mo at kampante ka, aba, na-save nga talaga. Naibahagi rin ng komisyon ang safety features ng balota na hindi kayang gayahin ng kahit na sino dahil sa security markings. Di hamak na rin na mas user-friendly ang balota ngayon. Yung bilog ngayon matingkad na. Dati po hirap na hirap tayo makita eh. Yung pangalan, naka-bold na siya. Yan. So madali na po natin makita. Mahigpit naman ang tago-bili ng poll body na huwag mamarkahan o guguhitan ang bahagi ng papel na may security marks para hindi ito ma-reject ng ACM. Bago isubo ang balota sa ACM, tiyakin at tuyo na rin ang tinta ng marking pen. Nagsusulat lamang tayo dapat sa bilog. Huwag po nating susulatan kahit sa parte dito dahil pag tinamaan mo po yung UV marks na hindi mo nakikita, i-reject ang balota mo. At pag ang reason ng rejection ay ikaw ay nagguhit-guhit, nagpunit, nagbutas, hindi namin papalitan ang balota mo. Gano'ng karaming imprint ang balota ni COMELEC? Eksakto. Kung 68 million tayo, eksaktong 68 million, walang labis, walang kulang. So teka muna, kala ko ba eksakto? Ba't may nadinigong palit? Kasi naman po, halimbawa, inabot ng ating mga teachers ng electoral boards, hindi sinasadya na dumihan. So pagtanggap niyo po ng balota, paki-inspect, wala dapat dumi, wala dapat punit. Para hindi malito sa mga pangalang iboboto, payo ng COMELEC magdala ng sariling listahan o kodigo. Ang mga empleyado ng SMNI na kinabibilangan ng mga anchor, reporters, writers at editors, sinubukan ng mga ECM. Bumoto mga ito sa test ballot gamit ang marking pen ng komisyon. Pero hindi totoong pangalan ng mga kandidatong nakalagay sa mga balota na binilugan ng mga ito. Sila mismo ang sumubo ng balota sa ECM at nakita nila mismo sa screen na tumugma ang nasa resibo at ang balotang binasa o tinanggap ng ECM. Ano po meron sir na for the first time, nakita mo doon sa machine yung balota mo mismo na confirm mo? Well, masaya ako at saka assured ako na lahat yung binoto ko andun mismo. Nakita ko at the same time, compare mo before, nandun talaga. And most important question, just pagtulungan nyo dito. Most important question, tama ba sir yung pagkakabilang ng boto mo?
tama yung pagkakabilang lahat. Yung mismong binilugan ko, andun mismo. Sinubukan din ang ibang balota na may ibang markings pero hindi tinanggap ng makina. Ito tinatawag ni rejected ballot na dapat markahan ng komisyon. Meron namang mga nag-overvote o lagpas sa 12 binotong senador na nag-reflect din sa resibo. Ayon sa poll body, pwede mag-undervote ang botante pero hindi pwedeng sumobra kung ayaw nilang hindi mabilang ang kanilang mga boto. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzalez, SMNI News.